Itinatuwa ho ni Pedro si Jesus. Dinakagka nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Si Pedro na may sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nang maparikit ng apoy sa gitna ng patio, naupo sa paligid ang mga taong naroon. Si Pedro na may nakiumpok sa kanila. Nakita siya ng isang utusang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. Kasama rin ni Jesus ang taong ito, ang sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. Aba, hindi. Ang sagot niya, hindi ko nga siya nakikilala eh. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin siya ng isang lalaki at nagtanong ito, isa ka rin sa kanila, no? Ngunit sumagot siya, nagkakamali kayo, Ginoo. Pagkalipas na humigumulang sa isang oras, lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalaala nito ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay may ikatlo mo akong itatatwa. Lumabas si Pedro at nanangis ng buong saklap. Ayun, binibiro ninyo yung pagtatatwang ito sa ating Panginoong Hesus. Itinatwa. Marami ho ngayon ang ganito talaga. Ano nga Kuya Joe masasabi nyo? Mga kapatnubay, ayon po sa salita ng Diyos, itinatwa ni Pedro si Jesus. Ayon po sa Panginoong Jesus kay Pedro, bago tumilawak ang manok sa araw na ito, makaitlo mo akong itatatwa. At nangyari nga po. At nanangis si Pedro ng buong saklap. Yun ang naging call sa kanya. Nung ma-realize niyang yung palang ginawa niyang yon, alam na ng Panginoon na talaga binibiro mo. Pero Kuya Joe, maganda naman kay Pedro binibiro mo sa dinami-dami ng kanyang mga alagad na nakasama, may 72, meron 12. Kung bakit naman ito ang nagmo-monitor? Kasama sa pagmo-monitor, sinusubaybayan yung kanyang mestro. Ha? Kahit na itinatatwa, si Pedro, iba naman si Pedro. Kahit itinatatwa, minomonitor naman niya. Ano kaya nangyayari na sa maestro ko? Kaya sinusubaybay siya, nakakatalili siyang paloob at alam niya ano bang nangyayari na sa maestro ko sa kabila na pinatatatwa. Ano masasabi niya dito, Kuya Ben? Napakaganda itong talakayan po natin, mga minamahal ko, mga tagapakinig at mga kababayan at kapwa Kristiyano. Dito po sa pangyayari kasing ito yung nagpapakita ng tinatawag nating kahinaan at kalakasan ng isang alagad. Tayo rin po kasi mayroon nito Pero tingnan muna natin, bakit mayroong kahinaan at kalakasan itong mga alagad. Si Pedro, ano ang naging kanyang kahinaan? Sa katotohanan po, may kulang pa kasi sa kanyang kaalaman na si Jesus ay napakamakapangyarihan. Na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Na si Jesus ay may magagawa sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. Na si Jesus, sinabihan na siya, kulang lamang ang kanyang kamalayan sa pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon. At ito yung naging kahinaan. Ito yung naging kahinaan niya. Sapagkat kung si Pedro ay naniniwala, mataas ang kanyang paniniwala at pananampalataya na talagang si Jesus ay Diyos, na kung talagang si Jesus ay makapangyarihan, hindi niya ipagtatatwa. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat naniniwala siya hindi siya magagalaw, ay takot Natakot dahil lang akala niya, baka mapatay ako rito pag inamin ko Pag inamin ko na ako'y kasama nito, hinuli na nga Kita nyo naman, nakikita nyo naman. Ito, tayo po, pag nakita natin ng ganon. Nakita mo na nga na nahihirapan nyo. Paano nga pa naman siya maniniwala? Yun ang kulang sa alagad Yun ang kanyang naging kahinaan. Pero ano yung kalakasan ni Pedro? Ang naging kalakasan ni Pedro, gaya ng sinabi po natin, narinig kanina, sumusunod siya. Sinusubaybayan niya ang magaganap at mangyayari. Sabi niya, ano man ang mangyari, hindi ako hihiwalay dyan. Bagamat
itinatanggi niya. Sa mga kapanahonang ito, napakarami ang nagtatatwa eh. Sa mga sandali na ang aral ng ating Panginoong Hesus ay kinalimutan mo, hinayaan mo yung paggawa ng mabuti sa kapwa, yung paghingi ng tawad, yung paglapit at manalangin sa Kanya, itinatuwa na natin ang ating Panginoon. Sa sandali na ang mga nakapalibot sa iyo, nakapalibot na sambayanan, ay pinabayaan mo sa kanilang kalagayan, lalong-lalo na kapatid, mga minamahal kong kapatid, na mayroon kang nakikita na maaari kang maging saksi ng isang krimen. Nakita mo ng iyong mga mata kung sino ang salarin, kung sino ang may gawa, pero naging duwag ka na ipagsigawan. Naging duwag kang sabihin ng katotohanan, itinatuwa mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kaya mga minamahal ko, mga kababayan, sa sandali na iniligaw mo ang iba, sa sandali na naging duwag ka sa katotohanan, sa sandali na hindi ka marunong magbigay ng liwanag sa iba, ipinagtatatwa natin ang Panginoong Hesus. Amen. Kuya Bert, ano po ang inyong pananaw dito sa atin? Alam mo, Kuya Min, karagdagan sa sinabi ni Kuya Jay at ni Kuya Ben, ang bakit nga ba nang tumilawok ang manok na umiyak nagsisi si Pedro? Kasi alam naman nating lahat, ang tapang ni Pedro mayabang eh. Sabi niya sabi ng Panginoon na siya'y parurusahan o mamatay, no, ganun, tatlong araw, mabubuhay siya muli, no. Sabi ni Pedro, Lord, hindi mangyayari siya yan. Iaalay ko sa iyo ang aking buhay. Tapang eh. No, ang tapang. Pinatunayan niya na matapang siya nung uulihin ng Panginoon. Tinigpas niya nga yung alagad ng saserdote. Si Marco, no? Kaya sabi nga ng Panginoon to siya, syuk-syuk mo yan, ang nabubuhay sa patalim din namamatay. Maraming mga pangyayari ngayon. Kaya kung sa baril ka nabubuhay, sa baril ka rin mamamatay, ito'y totoo. Hindi pwedeng magkakabula ito dahil sinabi ng Panginoon. Pero bakit ang tapang niya? Kasi may kasama eh. Ha? Pero nung nag-iisa siya, nako, wala na siyang kakampi. Alam mo, sabi nga ng karamihan, yung patron ng mga sabungero, kalat ngayon ang sabong eh. Na? Si San Pedro, dahil nga may manok. Pero dito sa pangyayari dito, yung patron ng mga sabungero na tsope. Si watras siya na tsope. Nagkaila siya. Itinatuwa niya ang kanyang Panginoon. Naalay daw niya yung buhay niya. Kaya nga kung minsan sobrang kayabangan natin, bawasan po natin mga kapatid, kung hindi natin natutupad yung ating mga sinasabi, bawasan natin, magiging katagad tayo ni San Pedro, no? Sana, sa katulad nito, ini-imagine na natin dahil nakalipas na yung mga araw, binabalikan na lamang natin sa ating aralin ngayon, pero marami tayong napupulot na magagandang araw. Ito'y kung minsan natatawa tayo, pero kung isa sa buhay natin, magiging totoo sa buhay natin at hindi tayo magiging katawa-tawa. Amen. Totoo po yan. Yan po ang atin nakuha ho ngayon hanggang dito sa pag tinatuwa ho ni Pedro si Jesus. Alam nyo, pagka ho, nung araw ho, kapag yung merong pabasa ng pasyon, alam naman nyo, kilala ho, yung basa ng pasyon sa mga Katoliko. Pagka yung magmamahal na araw na. Pag dumating ho rito sa ganito na, pag kay Pedro na ho na ganito, alam ho ninyo, kagaya ni Kuya Bert, pag dumating na ho yung kay Pedro at alam naman nila, si Pedro ho, ito nga yung patron ng sabungero. Kung kung bakit ho Patron sa bungero. kung bakit nga ba yung kung bakit ho ito si San Pedro ay sa kabila nito, yung kaya sinabi ko nga kanina, mabuti naman ito at
yung kanyang pagiging isang minomonitor niya ang Panginoon kung anong nangyayari Nandun sa pa rin kanya. yung kalakasan. Oo, nandun pa rin. Sumusubaybay siya eh. Yung ibang alagad hindi sumama eh. Siya lamang ang nakakatalilis at ano na kaya nangyayari sa Panginoon ko? Ano kaya ito naman ang ganda rito kay Pedro ito. Kaya kung magkaminsan sana tayo ho'y maging Pedro na tayo ho'y mapag-monitor sa ating mga paligid, pero wag ho naman sana tayo kung pagkatumilaok na ho. At may maganda siyang message dito si Pedro, Idol. Kasi nung makilala niya ang pagkukulang niya sa Panginoon, Yun. nagsisi siya. siya. Kaya tayo din ay magsisi. Amen. At tayo ay gagawing puno ng Panginoon. Amen. Kaya ho, yung Pedro, yung Saint Peter, kaya ho meron tayong Saint Peter.